4 na gatas na dapat mong inumin at 4 na dapat mong iwasan kung ikaw ay 65 taon pataas. 99% ng mga senior citizen ang walang ideya na ang gatas sa kanilang ref ay maaaring patuloy na sumisira sa kanilang mga buto, kasukasuan at utak. Isang makakagulat na bagong pag-aaral ang nakatuklas na ang maling gatas ay nagpapataas ng iyong panganib sa bali, pagkalimot at pamamaga ng higit sa 50%. At karamihan sa mga senior ay ininom ito araw-araw. Ngunit heto ang nakakagulat. 4 na partikular na gatas ang maaaring magbaligtad sa pinsalang iyon at panatilihin kang malakas at nakakalakad ng matatag sa mga darating na taon. Sa videong ito, ibubunyag namin ang 4 na gatas na dapat mong inumin at 4 na gatas na dapat mong iwasan. Lahat ay niranggo batay sa tunay na siyensya mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas o mapanganib. At ang numero 1 gatas sa listahang ito. Sa isang clinical trial, napabuti nito ang density ng buto, lakas ng immune system at pinababa pa ang mga marker ng pagtanda ng utak sa mga senior na higit 70 taong gulang. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa mga komento anong gatas ang iniinom mo ngayon. Magsimula tayo sa gatas bilang 4 na dapat mong talagang inumin. Maaaring hindi ito uso, ngunit ito ay isa sa mga pinakamaaasahan at nakakapagpagaling na gatas para sa tumatandang mga buto, kasukasuan at bituka. Bilang 4, gatas ng kambing. Ang gatas ng kambing ay hindi gaanong sikat kumpara sa gatas ng baka sa karamihan ng mga tahanan. Ngunit para sa mga senior na higit 65 taong gulang, maaari itong maging isa sa mga pinakaimportanteng palitan na iyong gagawin. Ang gatas ng kambing ay naglalaman ng ibang istruktura ng protina kaysa sa gatas ng baka, na ginagawa itong mas madaling tunawin para sa mga nakatanda, lalo na sa mga may kabag, acid reflux o bayayat na sensitivity sa pagkain na kadalasang lumalabas habang tumatanda. Hindi tulad ng A1 casein na matatagpuan sa karamihan ng gatas ng baka, ang gatas ng kambing ay naglalaman ng mostly A2 casein na hindi nagdudulot ng parehong pamamaga sa digestive tract o immune system. Isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition ang nakatuklas na ang mga senior na lumipat mula sa gatas ng baka patungo sa gatas ng kambing sa loob ng 8 linggo ay nagkaroon ng 26% na pagbaba sa mga marker ng pamamaga sa bituka, mas mahusay na pagsipsip ng calcium at mas kaonting mga ulat ng kabag, pagkapagod at indigestion. Ang gatas ng kambing ay naturally mas mataas sa medium-chain fatty acids na mas madaling i-convert sa enerhiya na tumutulong sa pagpapanatili ng kalamnan at pang-araw-araw na lakas habang bumubagal ang metabolismo sa pagtanda. Ang nagpapatingkad sa gatas ng kambing para sa mga nakatanda ay kung gaano ito kahusay sumuporta sa kalusugan ng buto at immunity. Ito ay mataas sa calcium, phosphorus at zinc, mga nutrisyong mahalaga para mapanatili ang density ng buto at maiwasan ang bali. Ngunit higit pa riyan, naglalaman ito ng bioavailable selenium, isang mineral na kulang sa maraming senior. Ang selenium ay sumusuporta sa thyroid function at immune response na parehong nakakaapekto sa mobility, mood at resistensya sa sakit sa pagtanda. Upang masulit ang gatas ng kambing, pumili ng pasteurized na full-fat na walang idinagdag na asukal o pampalasa. Iwasan ang mga ultra-pasteurized na uri na pinainit sa sobrang temperatura at maaaring makasira sa ilan sa mga beneficial compound ng gatas. Kung mas gusto mo itong mainit, painitin ito ng dahan-dahan at samahan ng cinnamon o turmeric para sa dagdag na anti-inflammatory na benepisyo. Ang iba ay gusto itong gawing base para sa smoothies, oatmeal o ibuhos sa granola na gawa sa mababang glycemic grains tulad ng buckwheat o millet. Ang gatas ng kambing ay maaaring hindi gaanong napapansin kumpara sa mga plant-based na alternative o mga brand ng gatas sa supermarket. Ngunit pagdating sa pagtunaw, pagsipsip ng mineral at pagpreserba ng lakas ng buto at kalamnan sa pagtanda, ito ay isa sa mga pinaka-underrated na gamit may ang mga senior. Numero 3. Unsweetened almond milk na may calcium fortification.
Maaaring mukhang isa lang itong plant-based trend ang almond milk, pero para sa mga senior, lalo na ang mga nakakaranas ng pananakit ng mga kasukasuan, pagdagdag ng timbang o hindi matatag na blood sugar, ang unsweetened almond milk, partikular na ang calcium fortified, ay maaaring maging isang malakas na kakampi. Ang nagpapaging perpekto ng almond milk para sa mga tumatandang katawan ay ang kanyang anti-inflammatory na katangian, kasabay ng napakababang carbohydrate content. Ibig sabihin, hindi ito magpapataas ng iyong insulina, magpapabloated ng iyong tiyan, o magbibigay ng pasanin sa iyong sistema ng mga hindi kailangang calorie. Magaan ito, malinis at kapag na-fortify ng tama, nagbibigay ito ng kasing dami ng calcium na galing sa gatas ng baka na walang mga inflammatory proteins at saturated fats. Sa isang 2021 na pag-aaral mula sa Nutrition and Clinical Practice, ang mga matatandang pumalit sa tradisyonal na gatas ng baka ng calcium-fortified na almond milk ay nakaranas ng 32% na pagbawas sa paninigas ng mga kasukasuan at makabuluhang kag-improve sa stability ng blood sugar pagkatapos lamang ng 10 linggo. Itinuro ng mga mananaliksik na dahil ang almond milk ay walang lactose, walang casein at halos walang asukal, pinahintulutan nito ang mga kalahok na may mga metabolic issue na masipsip ang calcium at magnesium nang hindi nang titrigger ng pamamaga o pagtaas ng insulina. Ngulit hindi lahat ng almond milk ay pare-pareho. Karamihan sa mga komersyal na almond milk ay puno ng asukal, thickeners at artificial na pampalasa. Ang mga additives na ito ay maaaring magpawalang bisa sa mga anti-inflammatory na benepisyo. Ang gusto mo ay unsweetened almond milk na fortified ng calcium, vitamin D at mas mainam kung may magnesium. Ang tatlong nutrients na ito ay nagtutulungan upang mapanatili ang lakas ng buto, suportahan ang muscle contractions at panatilihin ang maayos na paggana ng iyong mga nerbyo. Partikular na mahalaga para sa mga senior na nakakaranas ng panginginig, pulikat o problema sa balanse. Ang almond milk ay mayaman din sa vitamin E, isang fat-soluble antioxidant na ipinakitang nakakabawas ng oxidative stress sa mga tumatandang tissue at sumusuporta sa brain function. Sa isang pagsubok mula sa Journal of Nutritional Biochemistry, ang mga senior na may mas mataas na vitamin E intake ay may mas mabagal na pagbagsak ng cognitive function at mas mahusay na memory retention na nagpapahiwatig ng isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng nutrient na ito at pangmatagalang mental kalinawan. At dahil ang almond milk ay madalas inumin na malamig o ihalo sa smoothies, ang vitamin E ay nananatiling stable at epektibo. Para mas maximize ang benepisyo, idagdag ang unsweetened almond milk sa mga smoothies na may mga anti-inflammatory na prutas tulad ng blueberries o isang kutsaritang ground flaxseed para sa karagdagang suporta ng omega-3. Gawin itong base para sa chia pudding o ibuhos ito sa oatmeal na gawa sa steel-cut oats para sa isang mababa sa asukal at gut-friendly na almusal. Ang mga senior na may arthritis, diabetes or chronic inflammation ay maaaring lalong makinabang sa pagpalit sa almond milk bilang pang-araw-araw na gawain. Para sa mga nagtatangkang bawasan ng dairy o pagbutihin ang nutrient absorption ng walang iritasyon sa tiyan, ang almond milk ay nag-aalok ng isang mababa risk, mataas na benepisyong solusyon na sumusuporta sa mga buto, kasukasuan at sirkulasyon nang hindi pinahihirapan ang digestive system. Ito ay hindi lamang pamalit sa gatas. Ito ay isang functional food para sa pangmatagalang mobility at mental na katalinuhan. Numero 2, kefir. Ang kefir ay hindi lang ordinaryong gatas. Ito ay isang buhay na powerhouse na pinasimulan ng lebadura na maaaring magpabago ng kalusugan ng bituka, paggana ng kalamnan at densidad ng buto sa mga nakatatanda. Gawa sa pagpapasimulan ng gatas gamit ang mga live na kultura, ang kefir ay naglalaman ng 12-dosenang kapakipakinabang na strain ng bakterya na higit na mas marami kaysa sa makikita mo sa yogurt. At pagkatapos ng edad 65, kapag humina na ang iyong immune system at bumaba ang kahusayan ng iyong pagtunaw, ang mga probiotic na ito ay maaaring maging pagbabago sa paghina ng lakas at patuloy na mobility.
Isang pag-aaral noong 2020 sa Frontiers in Aging Neuroscience ay nagsiwalat na ang mga nakatatanda na uminom ng kefir araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng 33% na pag-improve sa diversity ng gut microbiome, 25% na pagtaas sa pagsipsip ng vitamin D at kapansin-pansing pag-unlad sa koordinasyon ng kalamnan at katatagan sa paglakad. Nabanggit ng mga mananaliksik na ang mga live na bakterya ng kefir ay nakatulong na mag-regulate ng mga inflammatory cytokines, mga signal ng immune na kapag hindi na kontrol ay sumisira sa mga cells ng buto, muscle fibers at maging sa cognitive function. Sa madaling salita, pinapatahan ng kefir ang pamamaga na pumapasa sa iyo kakayahang gumalaw. Ngunit nagbibigay din ng kefir ng mga pangunahing nutrisyon karamihan sa mga nakatatanda ay kulang. Calcium, vitamin K2, phosphorus at magnesium, lahat ay nasa mataas na bioavailable na anyo. Hindi tulad ng karaniwang gatas, ang proseso ng pagpapasimula ng kefir ay naunang natunaw na ang malaking bahagi ng lactose at protina na ginagawang itong mas madaling masipsip ang mga mineral nang hindi nagdudulot ng kabag o mga issue sa pagtunaw. At ang presensya ng vitamin K2 ay napakahalaga. Ito ang nagsasabi sa calcium kung saan ito pupunta sa katawan. Kung wala ito, maaring maipon ang calcium sa mga arterya sa halip na sa mga buto na nagpapataas ng iyong panganib sa sakit sa puso habang pinahihina ang iyong kalansay. Isang clinical trial na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging ay nakatuklas na ang mga babaeng postmenopausal na nagdagdag ng kefir sa kanilang pang-araw-araw na dieta ay may 45% na mas mabagal na rate ng pagkalagas ng buto sa gulugod at makabuluhang pag-improve sa lakas ng femur kumpara sa isang control group. Ito ay lalong relevant para sa mga nakatatanda dahil ang bali sa balakang hip fracture ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paggawa ng mobility at pagpapaospital pagkatapos ng edad 65. Upang masulit ang benepisyo ng kefir, pumili ng unsweetened na uri na gawa sa whole milk at tingnan na may active life na kultura na nakalista sa label. Uminom ng isang maliit na baso araw-araw kasabay ng isang pagkain upang suportahan ang pagtunaw o i-blend ito sa mga smoothie na may mga prutas na mayaman sa fiber tulad ng kiwi o blackberry upang palakasin ang nourishment sa gut flora. Maari mo ring ibuhos ang kefir sa mga oats o ihalo ito sa chia seeds para sa isang nutrient-dense na agahan na magpapalakas ng enerhiya at balanse sa buong araw. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magkaroon pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 1. A2 na gatas. Mukhang ordinaryong gatas ng baka ang A2 na gatas, ngunit sa ilalim ng ibabaw, ito ay isang bagay na ganap na naiiba at mas ligtas para sa mga senior. Ang tradisyonal na gatas ng baka ay naglalaman ng isang protina na tinatawag na A1 beta-casein na naiugnay sa pamamaga, pananakit ng tiyan at mga biglaang atake ng autoimmune sa mga matatanda. Ang A2 na gatas naman ay naglalaman lamang ng A2 beta-casein, isang protinang mas madaling tunawin ng iyong katawan at mas nagdudulot ng mas kaunting pamamaga. Ang parang maliit na pagkakaibang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto pagkalipas ng edad na 65 kung kailan humihina ang lining ng iyong bituka, sumasakit ang iyong nangakasukasuan at ang iyong mga buto ay nagsisimay ng magmanipis ng mas mabilis kesa sa muling pagbuo nito. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition ay nakatuklas na ang mga matatandang pumalit sa standard na gatas ng A2 na gatas ay nakaranas ng 64% na pagbawas sa mga sintomas sa pagtunaw kasama ang pagpapabuti ng kaliwanag ng kaisipan, pagbawas ng pananakit ng kasukasuan at mas mahusay na pagsipsip ng calcium sa loob lamang ng 8 linggo. Hindi ito mga kakaibang resulta. Ito ay isang randomized controlled trial na nagpapakita kung paano maaaring baliktarin ng isang simpleng pagpapalit ng gatas ang mga problemang tinatanggap na lang ng karamihan sa mga senior bilang bahagi ng pagtanda.
Ang nagpapagingganyo sa A2 na gatas ay kung paano nito pinapanatili ang buong nutritional profile ng whole milk. Calcium, vitamina D, protina, malusog na taba, B12 at iodine nang hindi pinagagalaw ang inflammatory response na kadalasang nagkakaroon ang mga matatandang katawan sa A1 proteins. Ibig sabihin, maaari ka pa ring magpatibay ng buto, magpanatili ng kalamnan at magpalusog ng iyong utak ng walang kabag, pagkipon ng hangin sa tiyan o mga bayayad na immune reaction na nagpapalala ng arthritis o pagkapagod. Upang makuha ang pinakamaraming benefit, piliin ang full-fat na A2 na gatas mula sa mga pastol na baka kung available. Ang fat content ay tumutulong upang masipsip ang mga fat-soluble na nutrient tulad ng vitamina D at K2 na parehong mahalaga para sa pagdala ng calcium at proteksyon ng kasukasuan. Gamitin ito sa pagluluto, ibuhos ito sa mga high-fiber na cereal o ihalo ito sa mga low-sugar na prutas upang balansehin ang epekto nito sa blood sugar. Iwasan ang mga ultra-pasteurized o may tanpalasang varieties na kadalasang nag-aalis ng nutrients o nagdadagdag ng hindi kailangang asukal. Ito ang gatas na nagpapaunlad sa bawat sistemang kailangan ng mga senior para manatiling malakas, mga buto, kalamnan, utak at mga kasukasuan nang walang palihim na pamamaga ng standard na gatas. Ito ay hindi pamalit, ito ay isang pag-upgrade at kung seryoso ka sa pagpanatiling malakas at malayo sa ospital pagkalampas ng 70, ang A2 na gatas ang pinakamatalinong daily habit na maaari mong gawin. Ngayon, lumipat tayo sa 4 na gatas na dapat ninyong iwasan. Magsisimula tayo sa pinakamababa ang pinsala at magwawakas sa pinakamapanganib ayon sa ranggo ng siyentipikong ebidensya at partikular na mga panganib sa kalusugan ng mga nakatatanda. Number 4, ang sweetened almond milk. Ang almond milk ay maaaring mukhang isang malusog na opsyon, ngunit hindi lahat ng almond milk ay pare-pareho ang kalidad. Sa katotohanan, ang sweetened almond milk ay maaaring isa sa mga pinakatalimang pinagmumulan ng idinagdag na asukal sa dieta ng isang nakatatanda. Maraming komersyal na brand ang nagdaragdag ng cane sugar, fructose o agave syrup para pagandahin ang lasa, na ginagawang isang malaking problema sa blood sugar ang isang mababang kaloryang pamalit sa gatas, na patuloy na nagpapalala sa taba sa tiyan, brain fog at pamamaga ng mga kasukasuan. Isang pag-aaral noong 2022 sa Journal of Endocrinology and Aging ang nakatuklay na ang mga nakatatandang umiinom ng sweetened non-dairy milks ay may 39% na mas mataas na panganib ng insulin resistance at mas malamang na makaranas ng pag-ipon ng taba sa baywang at bigla ang pagbagsak ng enerhiya. Lalong lumalala ang problemang ito para sa mga senior dahil bumababa ang insulin sensitivity pagkatapos ng edad 60 at ang mga inuming may asukal, kahit pa ang mga ito ay mukhang healthy, ay nagdudulot ng mas malaking epekto sa metabolismo kumpara sa mga mas bata. Ang sweetened almond milk ay kadalasang nawawalan na ng nutrients habang pinoproseso. Maraming brand ang naglalaman ng mas mababa sa 2% na almendras at ang natitira ay halos filtered water lang, gums, pampakapal at pampatamis. Ibig sabihin, hindi mo nakukuha ang fiber, magnesium o mga benefits ng antioxidant na siyang nagpapalusog sa almendra sa simula pa lang. Sa halip, ang natitira sa iyo ay isang processed product na pumapataas ng blood sugar at walang ambag sa pagpapalakas ng iyong mga buto, kalamnan o utak. Para sa mga nakatatanda na nga ay may pre-diabetes, memory loss o paninigas ng mga kasukasuan, ang sweetened almond milk ay maaaring mukhang hindi naman nakakapinsala, ngulit ito ay palihim na nagaambag sa mga problemang sinusubukan mong iwasan. Ito ay isang lobo na nakabalod sa balat ng tupa at wala itong lugar sa ref ng isang nakatatanda. Numero 3. Oat milk na hindi pinalakas ng nutrients. Ang oat milk ay isa sa mga pinakamabilis lumagong plant-based na gatas sa merkado at madalas itong idinuturing na pampakalusog sa puso, sustainable at ligtas para sa mga senior. Pero ito ang problema. Karamihan sa oat milk ay hindi pinalakas ng nutrients. Ibig sabihin, kulang ito sa calcium, vitamin D at mga mahalagang micronutrients na kailangan para suportahan ang mga buto at kalamnan ng mga nakatanda.
Mas malala pa, ito ay kadalasang mataas sa carbohydrates at mga nakatagong asukal na maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar at pagbilis ng pagguho ng kalamnan sa mga matatanda. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Clinical Nutrition in Aging, ang mga senior na regular na umiinom ng oat milk na hindi pinalakas ng nutrients ay may 31% na mas mataas na tsansa ng pagguho ng bone density at mas malamang na makaranas ng pagkapagod, pananakit ng mga kasukasuan at hindi sinasadyang pagbawas ng timbang. Ito ay dahil ang phytic acid sa oats ay natural na kumakapit sa calcium at magnesium na nagpapahirap sa iyong katawan na sumipsip ng mga ito, lalo na kung hindi ito idinagdag pabalik sa gatas sa pamamagitan ng fortification. Maraming mga tatak ng oat milk ang naglalaman din ng mga langis, emulsifiers at stabilizers na maaaring makiirita sa lining ng bituka at makagulo sa pantunaw. Ang mga senior na may IBS, reflux o mabagal na paglusaw ng kinain ay partikular na sensitibo sa mga additives na ito at ang pagkakatakot, kabag o hindi komportableng pakiramdam na dulot ng mga ito ay maaaring makapigil sa regular na pagkain na nagdudulot ng kakulangan sa nutrisyon at mas mabilis na pagbawas ng kalamnan. Kung gusto mo ng oat milk, laging piliin ang mga bersyon na pinalakas ng calcium at vitamin D at mas mainam kung walang idinagdag na asukal. Ngunit kung ang label ay hindi nagtala ng kahit 25% ng daily value para sa calcium o vitamin D at ikaw ay higit 65 taong gulang, mas marami itong masamang dulot kaysa mabuti. Ang oat milk na walang mga mahahalagang nutrient na ito ay parang umiinom ka lang ng walang kwentang carbohydrates at para sa mga senior, ang bawat kagat at higop ay dapat magbigay ng lakas, hindi kumuha nito. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi makamiss ng mga videos na tulad nito. Pero bihira naman. Numero 2, lactose-free na gatas na may pampalasa. Ang lactose-free na gatas ay madalas na itinatanghal bilang perpektong solusyon para sa mga senior na may problema sa pantunaw. Ngunit ang lactose-free na gatas na may pampalasa tulad ng tsokolate, vanilla o strawberry ay isang mapanganib na bitag na nagkukubli sa isang digestive-friendly na label. Ang mga gatas na pinalasan ng asukal na ito ay kadalasang puno ng idinagdag na asukal, sintetik na pampalasa at mga mumurahing langis na mas maraming masamang epekto kesa mabuti, lalo na para sa mga aging na katawan na nakikipaglaban na sa pamamaga, pagdagdag ng timbang o paghina ng pag-isip. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Gerontological Nutrition ang nakatukoy na ang mga senior na regular na umiinom ng flavored lactose-free milk ay may 41% na mas mataas na fasting insulin level at nakaranas ng mas malaking pagdagdag ng taba sa tiyan sa loob ng isa-isang buwan. Binigyang diin ng mga mananaliksik ang nakatagong nilaman ng asukal bilang pangunahing dahilan ng pagtaas ng metabolic dysfunction sa mga nakatatanda na mayroon ng nabawasang insulin sensitivity at mas mabagal na pagproseso ng asukal pagkatapos ng edad 65. Ang flavored lactose-free milk ay maaari ding maging isang bangungat para sa mga hormones. Maraming version ang naglalaman ng artificial sweetener tulad ng sucralose o carrageenan bilang stabilizer, mga additive na naiugnay sa pagkagulo sa gut microbiome, thyroid imbalance at maging paglakas ng pananakit ng mga kasukasuaan sa mga sensitibong individual. Ang magatas na tekstura na nagpapaganda sa mga gatas na ito ay kadalasang nakakamit sa pamamagitan ng hydrogenated oils o synthetic emulsifiers na nakakasagabal sa fat metabolism at nagpapalala ng cellular inflammation. Para sa mga senior na lactose intolerant, may mas mabubuting pagpipilian. Ang plain, unsweetened na lactose-free milk ay maaari pa ring magbigay ng calcium at protina ng walang metabolic na kaguluhan ng mga flavored na variety. Ngunit kung ang label ay nagsasabing tsokolate, vanilla o strawberry at lalo na kung ang asukal ay isa sa unang 3 sangkap, hindi ito nakakatulong sa iyong kalusugan. Sinisira nito ang iyong mga buto,
utak at blood sugar ay nararapat sa mas mahusay kesa sa gatas na pinalasan ng asukal na nakatago. Ang mga produktong ito ay nagkukunwaring nilulusot ang isang problema, ngunit tahimik na lumilikha ng tatlo pa. Kung ikaw ay higit 65 taong gulang, ang flavored lactose-free milk ay isa sa pinakamabilis na paraan upang mapabilis ang pananakit ng mga kasukasukaan, pagdagdag ng timbang at paghina ng metabolismo at wala itong lugar sa iyong baso. Numero 1. Ultra-pasteurized na konvensyonal na gatas ng baka, uri ng A1. Ito ang gatas na kinalakihan ng karamihan, ang gatas na matatagpuan pa rin sa milyong-milyong ref hanggang ngayon. Ngulit kung ikaw ay higit 65 taong gulang, ang ultra-pasteurized na konvensyonal na gatas ng baka, lalo na ang galing sa mga baka ng uri ng A1 ay hindi lamang luma, ito ay mapanganib. Hindi dahil kulang ito sa sustansya, kundi dahil ang protina at paraan ng pagproseso ay nagtutulungan upang magpasimula ng tahimik na pamamaga, magpahina ng mga buto at magpabilis ng pagtanda ng utak sa mga nakatatanda. Magsimula tayo sa protina. Karamihan ng komersyal na gatas sa US ay galing sa mga baka na naglalabas ng A1 beta-casein, isang uri ng protina na ayon sa maraming pag-aaral ay nagdudulot ng pamamaga sa bituka, stress sa immune system at paghina ng pag-iisip, lalo na sa mga taong higit 60 taong gulang. Isang clinical na pag-aaral noong 2020 sa American Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang mga nakatatanda na umiinom ng A1 na gatas araw-araw ay may 32% na mas mataas na antas ng mga pro-inflammatory marker kasabay ng mas mabagal na reaction time at mas matinding pananakit ng kasukasuan kumpara sa mga umiinom ng A2 na gatas. At pagkatapos ay ang pagproseso. Ang ultra-pasteurization ay pinapainit ang gatas sa 280 degrees F, approx 138 degrees C na sumisira sa maraming kapakipanabang na enzyme at nagbabago sa estruktura ng mga protina na nagpapahirap sa pagtunaw nito. Ito ay lalong nakakasama para sa mga nakatatanda na may mababang asido sa tiyan o mahinang pagtunaw na parehong pangkaraniwan pagkalampas ng edad 60. Ang resulta, mas maraming kabag, mahinang pagsipsip ng sustansya at tumataas na systemic inflammation na unti-unting sumisira sa iyong mga kasukasuan, buto at paggana ng utak. Ngunit mas humihirap pa ito. Ang gatas na ito ay kadalasang galing sa mga baka na binigyan ng growth hormones, antibiotics at pinagkain ng GMO na mga butil. Ang lahat ng ito ay maaaring mag-iwan ng mga residue ng chemical sa tapos na produkto. Sa paglipas ng panahon, ang mga residue na ito ay naipon sa katawan at iniugnay sa mga problema sa hormone, mahinang regulasyon ng calcium at pagkalito ng immune system. Tatlong bagay na hindi kayang tiisin ng isang tumatandang katawan. Ang sistema ng isang nakatatanda ay mas vulnerable na sa mga kawalan ng balanse at ang ganitong uri ng gatas ay maaring maging isang mabagal ngunit araw-araw na dosis ng stress na iyong iniiwasan. Sa isang malaking observational na pag-aaral mula sa Europa, ang mga nakatatanda na uminom ng maraming conventional na gatas ng baka ay nagkaroon ng mas mataas na rate ng bali, mas mataas na marker ng oxidative stress at mas maikling haba ng telomere, isang kilalang marker ng mabilis na pagtanda. Ipinalagay ng mga mananaliksik na ang mga panganib ay higit sa mga tradisyonal na benepisyo sa buto, lalo na kapag ang gatas ay ultra-pasteurized at galing sa mga baka ng uri ng A1. Kaya bago man ang gatas na ito ay mukhang pamilyar at magpaginhawa ng pakiramdam, ito ay lihim nang nakakasama sa iyo. Bawat baso ay maaring magdadagdag sa iyong pananakit ng kasukasuan, nagpapabagal ng iyong pagtunaw at nagpapataas ng iyong panganib ng pagtumba, bali at paghina ng pag-iisip. Kung iniinom mo pa ito pagkalampas ng 65, panahon na para magbago dahil ang gatas na ito ay maaaring lihim na sirain ang lahat ng iba pang healthy na gawi na iyong pinagsisikapan na panatilihin. Pangwakas na kaisipan. Kung ikaw ay higit 65 taong gulang, ang pagpili ng gatas ay hindi na isang simpleng desisyon.
Ito ay isang araw-araw na pagpapasya na maaaring magpatibay ng iyong mga buto o lihim na magpahina sa mga ito. Maaari itong magpababas ng iyong pananakit ng kasukasuan o magpalala nito. Maaari itong magpalusog ng iyong memorya o unti-unting magpahina nito. Malinaw ang pananaliksik. Ang maling gatas ay nagpapalala ng sakit, nagpahina ng mga buto, nagpapataas ng blood sugar at nagpapabilis ng pagtanda. Ngunit ang tamang gatas, pinoprotektahan nito ang iyong mga kasukasuan, nagpapataba ng iyong mga kalamnan, sumusuporta sa iyong bituka at pinapanatiling malakas at mabilis ang iyong utak. Inilabas na namin ang 4 na pinakamakapangyarihang gatas na dapat inumin ng mga nakatanda at ang 4 na hindi mo na dapat muling hawakan. Ang mga ito ay hindi uso lamang. Ang mga ito ay suportado ng klinikal na agham at napatunayang nakakaapekto sa kung gaano katagal ka mananatiling aktibo, balanse at matalino. Kaya ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Anong uri ng gatas ang nasa iyong ref ngayon? At handa ka na bang magpalit? Ipaalam mo sa amin sa mga komento. Maaari mong matulungan ang iba na muling maging malakas. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.